Isang dagat ng pagtataksil ang dumurog sa pangarap. Ang puso'y nilamon ng hinanakit. Tinitigan ang sarili, walang silbi. Naging bato ang dating masiglang damdamin. Ngunit sa bawat pagbagsak, may simula ng pagbangon. Mula sa abo, muling sisiklab ang apoy. Ang bawat sugat ay magiging sandata. Sino ang mananalo sa laban ng puso at kasinungalingan? Ang tunay na laban ng buhay ay nagsisimula pa lamang. Baog ka, Joy! Walang silbi! Hindi ka makakapagbigay ng apo sa akin. Ano pang silbi mo? Oo nga, Joy. Para kang basahan na pwedeng itapon anytime. Hayaan mo na si Ben. May iba na siya. May makakapagbigay na ng anak sa kanya. Ang malalamig na tinig na yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Joy. Parang isang sirang plaka na walang tigil sa pagtugtog. Ito ang mga salitang sinambit ng kanyang dating biyenan at bayaw ilang taon na ang nakalipas. Ngunit ang bawat pantig ay sariwa pa rin, nagliliyab tulad ng bagong saksak sa kanyang kaluluwa. Ang memoryang yon ay isang bulong ng nakaraan, isang paalala ng kanyang kakulangan, ng isang pagkatao na binasag at itinapon. Sa isang sulok ng maliit at masikip niyang silid, na halos hindi masikatan ng araw at amoy lupa mula sa lumang dingding, tahimik na nakaupo si Joy. Ang tanging ilaw ay mula sa isang marupok na bumbilya na nakasabit sa kisame, na halos hindi makapagbigay liwanag sa lumang lamesa. Nasa kanyang mga kamay ang isang maliit, gusot na kamiseta ng bata, na tila iniwan sa isang lumang bangko sa palengke. Maingat niyang tinatahi ang punit na manggas, ang bawat tusok ng karayo may tumpak, halos sagradong ritual. Ang tela'y kumupas na, ang kulay ay lumana. Ngunit sa mga mata ni Joy, ito ay isang simbolo ng pangarap na matagal nang inilibing. Ang pangarap na maging isang ina, ang pangarap na punuin ang isang bahay ng tawanan at pagmamahal ng isang anak. Ang kanyang mga daliri humahaplos sa malambot na tela, naglalakbay sa bawat tahi, bawat hibla, na para bang sinisikap niyang damhin ang presensya ng isang batang hindi kailanman naging kanya. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang paraan upang labanan ang malamig na katotohanan ng kanyang sariling katawan na itinuring na depektibo. Ang bawat tahi ay isang panalangin, isang pagnanais na sana'y may isang bata na kailangan ang kanyang pagmamahal, habang ang mga salita ng nakaraan ay nagbabaga sa kanyang isipan. Ang kamay ni Joy ay biglang nanginig. Ang karayo may tumusok sa kanyang hintuturo. Isang maliit na patak ng dugo ang lumabas, kulay rosa sa luma at kukupas na tela. Ngunit hindi niya iyon alintana. Ang tunay na sakit ay hindi sa daliri, kundi sa loob ng kanyang dibdib, na tila binibiyak ng isang hindi nakikitang espada. Ang kanyang lalamunan ay bumara. Ang hiningay hirap na hirap lumabas. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang maliwanag na bumbilya ay nagmistulang nebulosa ng pagkalito at pighati yang buong silid ay tila umikot. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ang buong mundo ay umimpis. Ang kanyang sarili lamang ang nanatili, nag-iisa, sa gitna ng isang disyerto ng kalungkutan. Ano pa ba ang matitira sa kanya? Ang kanyang kakayahang magmahal ay tila isang sumpa na lagi na lamang nauuwi sa pagkabigo at kirot. Kung ang bawat pagmamahal ay may kaakibat na pagkasawi, may natitira pa bang lakas para bumangon? O sadyang ito na ang aking kapalaran, ang manatili sa anino ng pagkabigo? Nagtanong si Joy sa kanyang sarili. Ang tinig ay tila bulong lamang ng kanyang kaluluwa na naglalaro sa tahimik na hangin. Sa kalagitnaan ng kanyang paglulugmok, biglang naglabas ng mahinang tunog ang kanyang lumang telepono, isang hudyat na nagpukaw sa kanya mula sa kailaliman ng kanyang pighati. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Isang hindi pamilyar na numero. Sumagot siya. Ang boses ay halos pabulungi. Miss Abad, si Alice po ito, sekretary ni Mrs. Dolores Santiago.
Narinig po namin ang inyong kakayahan bilang midwife at, well, may offer po kami na baka makatulong sa inyo. Special po ang trabaho. Mataas ang sweldo. Ang mga salitang iyon ay tila isang patak ng ulan sa isang tuyong lupa. Spesyal na trabaho. Mataas ang sweldo. Ang mga katagang ito ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Joy. Isang halo ng pagtataka, pag-asa, at takot. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong uri ng alok. Ang kanyang trabaho bilang midwife sa komunidad ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit hindi kailanman sapat upang burahin ang mga bakas ng nakaraan o magbigay ng tunay na kapanatagan. Kaya nga, ang pagbanggit ng mataas na sweldo ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa posibilidad ng pagbabago ng isang pagkakataon upang bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang pangamba. Sa kanyang karanasan, ang mga bagay na masyadong maganda para maging totoo ay madalas na may kaakibat na mas malalim na lihim. Ito ba ang sagot sa aking panalangin? Bulong ni Joy sa kanyang isipan, ang kanyang mga matay nakatingin sa kisame. O isa pang sulo na magsisilab sa natitirang abo ng aking puso? Ang tanong na yon ay hindi lamang isang simpleng pagdududa. Ito ay isang salamin ng kanyang pinakamalalim na takot. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagtataksil ng kanyang minamahal, ang pangungutya ng kanyang dating pamilya, ang kanyang puso ay tila isang delikadong sisidlan na handa nang mabasag sa pinakamaliit na pagkabigo. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Kapag ito ay naglaho, ang sakit ay lalong nagiging matindi. Pinag-isipan niya ang alok. Ang pag-aalaga sa isang special na bata. Ano kaya ang ibig sabihin yon? At sino itong si Mrs. Dolores Santiago? Isang pangalang nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan? Maaaring ito ay isang pagkakataon upang makawala sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, upang makapag-ipon at magsimula muli. Ngunit ang bawat bentahe ay may kaakibat na panganib. Ang yaman ay madalas na may kasamang lihim, at ang mga may kapangyarihan ay madalas na gumagamit nito sa hindi tamang paraan. Sa huli, ang pangangailangan ang nanaig sa pangamba. Napakita ang kanyang muka ng matinding pagod at pag-asa. Sige po ma'am, makikipagkita po ako. Sagot niya sa tinig na nagdadalawang isip. Kinaumagahan, suot ang pinakamalinis ngunit kupas na damit, naglakad si Joy patungo sa direksyong ibinigay sa kanya. Ang bawat hakbang ay isang pagitan sa kanyang nakaraan at sa posibleng hinaharap. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabigat, puno ng pag-aalinlangan. Ang mga tao sa paligid niya ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi alintana ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok siya sa isang jeepney. Ang bawat paggalaw ng sasakyan ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa labas ng bintana, sa mga tanawing nagdaraan. Ang lumang bahay ng kanyang dating biyenan ay malapit lamang sa kanyang kasalukuyang tinitirhan, at bawat pagdaan niya doon ay isang paalala ng kanyang mga sugat. Ngayon, iiwan niya ang lahat ng yon, o sana'y magsimula siyang makawala. Ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang manipis na ngiti, isang ngasang ngiti na halos hindi makita, na may kasamang malalim na lungkot. Patawarin mo ako, sarili ko, bulong niya. Subukan natin ulit. Nang makarating siya sa destinasyon, isang malaking gate ang bumungad sa kanya. Sa likod niyon, isang malawak na hardin at isang napakalaking mansyon ang nakatayo, na tila nagkukubli ng sarili nitong mga lihim. Hinarap niya ang gate, ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ito ba ang simula ng kanyang pagbangon o isang mas malalim na bitag? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon,
May isang maliit na apoy ng determinasyon na hindi namamatay. Ang pag-asa ay isang delikadong bagay, ngunit ito lamang ang nagtutulak sa kanya upang humakbang pasulong. Ang malaking gate ng mansyon ng mga Santiago ay dahan-dahang bumukas, na tila isang mabigat na haligi na naghihiwalay sa dalawang mundo. Sa likod nito, ang malawak na hardin ay bumungad, na may maayos na damuhan at mga nakatanim na bulaklak na hindi kailanman nakita ni Joy sa kanyang mundo. Ang hangin ay tila mas malamig dito, may amoy ng mamahaling pabango at alikabok ng lumang yaman. Isang matangkad at matipunong gwardya ang nagbigay pugay, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tulad ng mga ribulto. Ang bawat hakbang ni Joy sa makintab na semento ay nagdulot ng kakaibang tunog, na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging dayuhan sa lugar na ito. Ang mansyon mismo ay nakatayo ng maringal, kulay puti, at may mga bintana na tila mga matang nagbabantay. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nararamdaman niya ang isang matinding kalungkutan, isang kawalan ng init. "Miss Abad, pumasok po kayo." Ang tinig ni Alice, ang sekretary na tumawag sa kanya, ay nagpukaw kay Joy. Si Alice ay may professional na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng mga lihim. Dinala siya sa isang malaking sala na may mamahaling kasangkapan at mga paintings na tila buhay, ngunit walang kahit anong personal na gamit na nagpapakita ng buhay ng mga nakatira dito. Malamig, walang kaluluwa, at doon, sa gitna ng lahat ng yaman at lamig, lumabas si Mrs. Dolores Santiago, matangkad, balingkinitan. Mayroong alahas na kumikinang sa kanyang leeg at mga daliri, at ang kanyang mga matay matalim. Tila nakikita ang pinakamalalim na lihim ng bawat taong kanyang titigan. Ang kanyang mukha ay walang kulubot, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pagkaarte at kapangyarihan. "Ikaw pala si Joy. Narinig ko na ang tungkol sa'yo," anya. Ang boses ay malumanay, ngunit merong bahid ng pagdududa. Walang pagbati, walang mainit na pagtanggap. Pumunta si Joy sa harap niya, at tulad ng itinuro sa kanya ni Aling Nena, yumuko siya at kinuha ang kamay ni Dolores. Inilapat ito sa kanyang noo, isang pagmamano bilang tanda ng paggalang. Ngunit ang kamay ni Dolores ay nanatiling matigas, hindi man lang gumanti sa kanyang paggalang. Tiningnan lamang niya si Joy mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang isang bagay na hindi niya gustong makita. "Sanay karapat-dapat ka sa ibibigay ko," bulong ni Dolores, halos hindi marinig. Ngunit ang bawat salita ay bumabaon sa puso ni Joy. Ito ay hindi lamang isang pagdududa. Ito ay isang pahiwatig ng kanyang mababang kalagayan sa paningin ng ginang. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, dinala siya ni Alice sa silid ng batang aalagaan niya, si Gael. Ang pasilyo ay mahaba, ang mga dingding ay pininturahan ng puti, at ang bawat hakbang ay nagdulot ng malalim na tunog. Nararamdaman ni Joy ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Nang buksan ng pinto, isang malawak na silid ang bumungad, puno ng mamahaling laruan at mga libro. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, may isang batang lalaki na nakaupo sa isang sulok, nakatalikod sa kanila, nakaharap sa bintana. Ang kanyang buhok ay itim, makapal, at ang kanyang mga balikat ay tila bumigat sa bigat ng mundo. "Si Gael yan," sabi ni Dolores. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay, ngunit merong bahid ng kapaitan. "May autism siya. Mahirap siyang kausapin. Madalas ay hindi siya nakikinig." Ang mga salitang autism ay biglang nagpabagabag kay Joy. Ito ay hindi lamang isang karamdaman. Ito ay isang balakid, isang hamon na kailangan niyang harapin. Ngunit habang tinititigan niya si Gael, may isang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Isang pakiramdam ng malalim na kalungkutan, hindi ng pagkakasakit. Lumapit si Joy kay Gael. Dahan-dahan, ayaw siyang gulatin. Ang mga yapak niya ay halos walang tunog.
Ngunit bago pa man siya makalapit, muling nagsalita si Dolores. Huwag kang masyadong malapit sa kanya. Madali siyang magulat. At huwag kang masyadong makipagkaibigan. Trabaho lang ang ginagawa mo dito, Joy. Tandaan mo yan. Ang Santiago ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Isang utang na loob. Ang mga salitang utang na loob ay muling umalingaw-ngaw. Ito ay hindi lamang isang paalala. Ito ay isang pilit na pagpapaalala na siya ay may utang sa pamilyang ito. Isang utang na hindi niya kailanman mababayaran. Ito ang ginagamit na sandata ni Dolores upang panatilihin siyang nasa kanyang lugar. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa kanyang puso, na nagpaparamdam sa kanya ng kanyang pagiging mababa at walang silbi. Inabot ni Dolores ang isang folder. Narito ang kontrata. Basahin mo ng mabuti. Kailangang sundin mo ang lahat ng nakasulat dito. Walang paglabag. Walang pagtatago ng anumang impormasyon. Ang lahat ng mangyayari sa loob ng bahay na ito ay mananatiling lihim. Ang mga salitang lihim ay nagdulot ng kakaibang takot. Ano kaya ang mga lihim na itinatago sa loob ng mansyong ito? Ngunit ang pangangailangan ay malakas. Ang pera ay kailangan. Ang pagkakataon ay kailangan. Kinagabihan, pagkatapos niyang formal na pirmahan ng kontrata, isang kontrata na tila mas nakasulat para sa isang alipin kaysa isang tagapag-alaga. Sinimulan niya ang kanyang trabaho. Naghanda siya ng hapunan para kay Gael. Isang simpleng lugaw na may sabaw ng manok, ngunit hindi ito pinansin ni Gael. Patuloy lang siyang nakaupo sa sulok, nakaharap sa bintana, tila nakikipag-usap sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Lumapit si Joy, dahan-dahan. Sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na kamiseta na tinahi niya kanina. Gael! Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Gusto mo bang marinig ang isang kwento? Ngunit walang tugon. Ang mga labi ni Gael ay nanatiling nakasara. Sa kabila ng kanyang katahimikan, hindi sumuko si Joy. Umupo siya sa tabi niya. Hindi siya hinawakan. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot. Alam mo, Gael, nagsimula si Joy, ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pangarap. May isang batang lalaki na nakatira sa isang hardin. Ang batang ito ay nag-iisa, ngunit ang kanyang puso ay puno ng mga bulaklak. Kailangan lamang ng isang taong makakita ng kanyang mga bulaklak. Nagsimula siyang kantahin ang isang lumang kundiman, isang awit ng pag-asa at pagmamahal. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa malaking, tahimik na silid. Sa hindi kalayuan, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Dolores Santiago. Ang kanyang anino ay humaba sa pader at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kina Joy at Gael. Walang emosyon sa kanyang mukha, tanging isang malamig na pagbabantay. Nagkaroon ng bahagyang paggalaw sa kanyang bibig, tila isang mahinang ngiti o baka isang paghamak. Ano kaya ang nasa isip ng babaeng ito? Sa loob ng silid, habang kumakanta si Joy, isang maliit na paggalaw ang nangyari kay Gael. Ang kanyang ulo ay bahagyang kumiling, tila nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa labas, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila huminahon. Joy ay nakaramdam ng isang maliit na pag-asa. Mayroong ilaw sa loob ng batang ito, ngunit ang pag-asa ay mabilis na naglaho. Biglang tumalikod si Gael, hinarap ang dingding, at bumalik sa kanyang tahimik na sulok. Ang kanyang mga balikat ay muling bumigat. Ang maliit na paggalaw na yon ay tila isang mabilis na kislap ng bituin sa madilim na gabi na agad namang naglaho. Nadurog ang puso ni Joy. Ang lahat ng kanyang pagtatangka ay tila walang saysay. Ang pader sa pagitan nila ay tila napakataas, napakakapal. Kaya ko bang sirain ang pader na ito? Tanong ni Joy sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig.
O sadyang ako lang ang magdurusa sa pagsubok na ito? Mula ng gabing iyon, hindi sumuko si Joy sa kanyang pagtatangka na abutin ang mundo ni Gael. Araw-araw, sinisikap niyang makahanap ng paraan upang sirain ang pader ng katahimikan sa paligid ng bata. Napansin niya na si Gael ay madalas na nagtatakip ng kanyang tainga kapag may malakas na tunog, isang biglang pagbukas ng pinto o ang paghampas ng plato. Ngunit may isang pagkakataon, habang nasa hardin sila, isang kanta ng isang ibon ang nagpahinto kay Gael. Nakikinig siya. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo pa rin, ay tila nakatuon sa isang bagay. Mahilig ka ba sa musika, Gael? Tanong ni Joy. Ang kanyang tinig ay malumanay, tulad ng isang banayad na ihip ng hangin. Walang tugon, ngunit ang bahagyang paggalaw ng balikat ni Gael ay sapat na para kay Joy. Nagsimula siyang kantahin ng isang lumang kundiman, isang awit tungkol sa pag-ibig at kalikasan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng damdamin, na tila naglalakbay sa bawat sulok ng silid, naghahanap ng kaluluwa ni Gael. Isang awit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata, ng mga panahong walang bigat ang kanyang puso. Sa bawat araw na lumipas, napansin ni Joy ang maliliit na pagbabago kay Gael. Kapag kumakanta siya, si Gael ay hindi na tumatalikod. Sa halip minsan ay nakatingin siya sa kanya. Kahit saglit lang, ang kanyang mga kamay ay hindi na gaanong nanginginig. Isang hapon, habang si Joy ay kumakanta sa hardin, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, na tila isang tagpuan ng dalawang kaluluwang naliligaw, dahan-dahang lumapit si Gael. Umupo siya sa tabi ni Joy, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malaking regalo. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. Lumilikha ng isang gintong sandali sa loob ng malamig na mansyon. Ang ganda ng puno, Gael. Bulong ni Joy, itinuro ang malaking mangga. Dito tayo magkukwento ng mga pangarap. Kinabukasan, habang inihahanda ni Joy ang almusal para kay Gael, napansin niya ang isang drawing sa mesa. Ito ay isang simpleng drawing, ngunit malinaw na makikita ang isang babae na may mahabang buhok at isang malaking puno ng mangga na may mga bulaklak sa ibabaw nito. Sa tabi ng babae, may isang maliit na bata. Si Joy ay naramdaman ang isang matinding pagtibok sa kanyang dibdib. Gael, ito ba ako? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka at kagalakan. Tumango si Gael. Isang maliit, bahagyang tango, ngunit ito ay sapat na upang magdulot ng luha sa mga mata ni Joy. Niyakap niya si Gael ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat, anak ko, bulong niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang init ng isang ina. Sa wakas, may isang taong nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Ngunit ang sandaling iyon ng kaligayahan ay mabilis na naglaho. Pumasok si Dolores Santiago sa silid. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Nakita niya ang drawing. Ano yan? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay matalas. Kinuha niya ang drawing. Pinunit ito sa dalawa at itinapon sa basurahan. Huwag mong sirain ang bata, Joy. Ang pagpipinta ay walang silbi. Kailangan niya ng disiplina, hindi ng mga kalokohan. Bumalik ang lamig. Ang init sa dibdib ni Joy ay biglang nawala. Pinalitan ng matinding galit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Tiningnan niya si Gael, na tila bumalik sa kanyang tahimik na mundo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. Hindi niya kayang ilagay sa panganib si Gael. Nang gabing iyon, habang nag-iisip si Joy sa kanyang maliit na silid, ang mga salita ni Dolores ay nagpatuloy sa pag-alingaw-ngaw. Trabaho lang yan, Joy. Ngunit ang nararamdaman niya para kay Gael ay higit pa sa trabaho. Ito ay pagmamahal. Ito ay pag-asa. Kinabukasan, habang nililinis ni Joy ang silid ni Gael, napansin niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Ito ay isang lumang kahon, gawa sa kahoy na tila matagal nang nakatago.
Kakaiba ang kutob ni Joy. Ang lahat ng gamit ni Gael ay mamahalin at bago. Ngunit ang kahong ito ay tila mula sa ibang panahon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Ang takip ay medyo mahirap buksan. Nang bumukas, isang matamis, lumang amoy ang bumungad sa kanya. Amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa loob ng kahon, mayroong isang kupas na larawan ng isang babae at isang lalaki na may hawak na sanggol. Ang gilid ng larawan ay punit. Ang babae ay ngumingiti, puno ng buhay. Ang lalaki ay mayroong maligayang tingin sa kanyang mga mata. At ang sanggol ay mayroong mga mata na tila kay Gael. Ngunit hindi si Dolores ang babae sa larawan. Kasama ng larawan, mayroong isang nakatuping liham na nakasulat sa isang malinis na papel, ngunit ang tinta ay kumupas na. Anak ko, ang unang mga salita sa liham. Nagulat si Joy. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Ano kaya ito? Sino ang babae at lalaki sa larawan? Bakit nakatago ang liham na ito sa silid ni Gael? At bakit hindi alam ni Dolores ang tungkol dito? O alam niya, ngunit itinago lamang? Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang mga salita ni Aling Nena ng gabing iyon nang kinukumusta siya ni Joy sa maliit na tindahan sa tapat ng bahay nila. Alam mo, Joy, sabi ni Aling Nena habang nagtitimpla ng kape, ang mga mayaman, marami silang tinatago. Ang mga sikreto, mas mabigat pa kaysa sa ginto. Tinitigan ni Joy ang larawan at ang liham. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan niya ang lumang papel. Mayroong isang lihim na nakatago sa loob ng mansyong ito. Isang lihim na tila mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang kuryosidad ay lumakas, ngunit kasabay niyon ay ang takot. Ang mga sikreto ay madalas na may kaakibat na panganib. At ang lihim na ito ay tila direktang nakaugnay kay Gael, sa kanyang pinakamamahal na si Gael. Anak ko. Muling bumalik ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Ang tinig sa kanyang ulo ay tila nagmumula sa liham mismo, isang tinig ng isang ina na naghahanap ng kanyang anak. Ang pakiramdam ng pag-aalala para kay Gael ay lalong lumaki. Mayroong isang bagay na hindi tama, mayroong isang bagay na itinago, at ang lihim na iyon ay tila mas masakit pa kaysa sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Hinawakan ni Joy ang liham, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lumang tinta. Isang napakalaking pasanin ang biglang dumating sa kanyang mga balikat. Ano ang gagawin niya sa impormasyong ito? Kung ibubunyag niya, ano kaya ang mangyayari? At kung hindi, ano kaya ang magiging kapalaran ni Gael? Ang katanungan na ito ay isang mabigat na ulap na bumalot sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang matinding pag-aalinlangan. Ang bawat sandali ay tila humihinto, naghihintay sa kanyang desisyon. Ang liham sa kahon ay tila isang susi. Nagbubukas ang pintuan sa isang nakatagong nakaraan. Ang bawat salita ay may bigat, at ang bawat pangungusap ay nagdulot ng isang matinding pagkabigla sa puso ni Joy. Dahan-dahan niyang binasa ang nakasulat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lumang papel, habang ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Ang liham ay mula sa isang babae na nagngangalang Elena, at ito ay para sa kanyang anak ko, si Gael. Isinulat ito ni Elena ilang araw bago sila pumanaw ng kanyang asawa, si Romeo. Si Romeo, tulad ng nabanggit ni Aling Nena, ay ang nakababatang kapatid ni Dolores Santiago. Ikinuwento ni Elena ang kanilang pag-iibigan ni Romeo, ang kanilang simpleng buhay na puno ng pagmamahal, at kung paano sila biniyayaan ng isang napakagandang anak na lalaki, si Gael. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay panandalian lamang. Mayroong malaking pagtutol mula sa pamilya Santiago, lalo na kay Dolores,
na hindi matanggap ang pag-ibig ni Romeo sa isang babaeng mula sa isang mahirap na pamilya. Ipinahayag ni Elena ang kanyang takot, ang kanilang pagtatago, at ang kanyang pagnanais na sana'y makita ni Gael ang liham na ito balang araw upang malaman niya ang katotohanan. Nang matapos ni Joy ang pagbasa, ang liham ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sahig, gumawa ng isang mahinang tunog. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Kung si Gael ay anak ni Romeo at Elena, bakit kinukubli ni Dolores ang katotohanan ito? Bakit niya pinagpipilitan na si Gael ay may autism at kinokontrol ang bawat galaw ng bata? Ang lahat ng kanyang pagdududa ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Si Gael ay hindi may sakit sa paraan ng iniisip ni Dolores. Siya ay isang batang traumatized na pinagkaitan ng kanyang pagkakakilanlan ng kanyang totoong pamilya. Isang matinding galit ang bumalot kay Joy. Galit para sa kawalan ng katarungan, galit para sa pagdurusa ni Gael, at galit para sa pagiging sinungaling ni Dolores. Ngunit kasabay ng galit na yon ay isang mas malalim na awa. Awa para kay Gael na pinagkaitan ng kanyang mga magulang at ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng isang kasinungalingan. Awa para kina Romeo at Elena na ang pag-ibig ay pinaghiwalay ng paghamak at diskriminasyon. Kinabukasan, habang inihahanda ni Joy ang almusal, tinitigan niya si Gael na tahimik pa ring kumakain. Napansin niya ang maliliit na detalye sa mukha ng bata, ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang nangiti na nagpapaalala kay Romeo sa larawan. Ang mga Santiago ay mayaman, ngunit ang kanilang yaman ay tila binuo sa kasinungalingan at pagdurusa. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Joy si Gael sa hardin, sa ilalim ng malaking puno ng manggana na naging kanilang santuaryo. Dahan-dahan, sa pinakamagaan na paraan, nagsimula siyang magkwento kay Gael. Alam mo Gael, nagsimula si Joy, ang kanyang tinig ay malambing. Mayroong 2 bituin sa langit na nagmamahalan ng sobra. Sila ang iyong Papa Romeo at Mama Elena. Sila ay palaging nagbabantay sa iyo. Sa bawat salitang sinambit ni Joy, ang mga mata ni Gael ay dahan-dahang gumalaw. Tila sinusubukan niyang unawain ang bawat isa. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit ang init sa boses ni Joy ay umabot sa kanyang puso. Naramdaman ni Joy na sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga pader sa paligid ni Gael ay tila bumababa. Ang pagiging tahimik ni Gael ay hindi dahil sa karamdaman, kundi dahil sa takot na malaman ang katotohanan. Sa loob ng ilang araw, napansin ni Joy ang malalaking pagbabago kay Gael. Naging mas masigla siya, mas madalas nang ngumingiti, at minsan ay naglalabas ng maliliit na tunog na tila nagtatangkang makipag-usap. Isang hapon, habang naglalaro sila sa sala, biglang lumapit si Gael kay Joy. Niyakap siya ng mahigpit at bumulong ng isang salita na nagpatigil sa mundo ni Joy. Mama Joy. Ang 2 salita na yon ay tila musika sa kanyang tainga, nagpapalabas ng luha sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang pangarap na natupad sa isang paraan na hindi niya kailanman inakala. Hindi siya ang kanyang biological na ina, ngunit sa puso ni Gael, siya ay isang ina. Ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang pangungutya sa kanya bilang baog, ay tila naglaho sa init ng yakap ni Gael. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Si Dolores Santiago, na palaging tila mayroong mga matang nakakakita sa lahat ng sulok, ay napansin ang pagbabago kay Gael at ang lumalalim na ugnayan nito kay Joy. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na galit. Isang gabi, habang nagluluto si Joy sa kusina, narinig niya ang mahinang tunog ng isang susi sa pinto ng silid ni Gael. Nang dahan-dahan siyang sumilip, nakita niya si Dolores na lumabas mula sa silid ni Gael na mayroong isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Kinabukasan, isang maliit na kamera ang nakita ni Joy na nakatago sa isang libro sa silid ni Gael. Ang kamera ay halos hindi nakikita, ngunit ang kanyang kutob ay malakas. Alam niyang sinusubaybayan siya ni Dolores.
Alam niyang mayroong mas malalim na dahilan si Dolores sa pagtatago kay Gael at sa pagpapanggap na may sakit ang bata. Sa takot at pagdududa, muling nagpunta si Joy kay Aling Nena. Ikinuwento niya ang lahat, ang liham, ang larawan, ang pagbabago ni Gael at ang pagmamanman ni Dolores. Tumango si Aling Nena, ang kanyang mukha ay seryoso. Alam mo, Joy, sabi ni Aling Nena, mayroong balita tungkol kay Romeo. Sabi-sabi, umibig siya sa isang babaeng mahirap. Tapos, bigla na lang silang nawala, pati ang bata. Ang Santiago ay mayroong maraming lihim. Ang ginto nila ay may bahid ng dugo, Joy. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagpatunay sa kanyang hinala. Mayroong isang bagay na nakapaloob sa kamatayan ni na Romeo at Elena. Ang lihim na ito ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Ngayon, hindi lamang niya kailangan ipaglaban si Gael, kundi ang katotohanan. Pagbalik ni Joy sa mansyon, habang naglalakad sa mahabang pasilyo, mayroong isang kakaibang pakiramdam. Ang bawat sulok ay tila nagtatago ng isang mata. Ang mga mamahaling kasangkapan ay tila nagbibigay ng isang malamig na tingin. Nasa panganib siya. Ngunit ang pagmamahal niya kay Gael ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nang gabing iyon, habang inihahanda ni Joy ang kama ni Gael, biglang pumasok si Dolores. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Joy, puno ng galit at hinala. Joy, sabi ni Dolores, ang kanyang boses ay malamig. Nakita kong meron kayong lihim ni Gael. Huwag kang mangahas na ibunyag ang anumang bagay na hindi mo dapat malaman. Tumayo si Joy, hinarap si Dolores. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Senyora, sabi ni Joy, ang tanging lihim ko ay ang pagmamahal ko kay Gael at wala akong itatago. Biglang lumapit si Dolores at sa isang mabilis na galaw, kinuha ang kahon na nasa ilalim ng kama ni Gael. Inilabas niya ang liham at ang larawan. Ito ba ang lihim mo? Tanong ni Dolores. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Sa isang iglap, pinunit niya ang liham at ang larawan, ginawang maliliit na piraso, at itinapon sa sahig. Kalokohan! Huwag mong sirain ang isip ni Gael sa mga walang kwentang kwento. Napasigaw si Joy, ngunit bago pa man siya makakilos, biglang tumayo si Gael. Mama! Sigaw ni Gael. Ang kanyang boses ay malakas at tumakbo siya papunta kay Joy. Niyakap siya ng mahigpit. Ayaw kay Mama Dolores! Ayaw! Ang mga salita ni Gael ay tila isang malakas na sampal kay Dolores. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding galit at pagkagulat. Tinitigan niya si Gael na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Joy, habang niyayakap si Gael, ay nakaramdam ng pagtatagumpay. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang ng laban. At ang laban na ito ay magiging mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya alam kung paano niya mapoprotektahan si Gael. Ngunit alam niyang gagawin niya ang lahat. Ang gabi pagkatapos ng insidente sa silid ni Gael ay tila walang katapusan para kay Joy. Ang mga salita ni Dolores, ang pagpunit sa larawan at liham, at ang matinding pagkabigla ni Gael ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mayroong isang matinding apoy ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang protektahan si Gael. Kinabukasan, lumipas ang mga oras na puno ng pag-iingat. Halos hindi na lumalabas si Dolores sa kanyang silid, ngunit ramdam ni Joy ang kanyang presensya. Parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok ng mansyon. Sinubukan niyang maging normal. Naglalaro kasama si Gael, nagbabasa ng mga kwento at kumakanta. Ngunit sa bawat galaw niya, mayroong isang bahid ng pagdududa at takot. Nang maghapunan, si Dolores ay lumabas mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Joy.
Maghanda ka, Joy, sabi ni Dolores. Ang kanyang boses ay malamig. Mayroon akong importanteng lakad bukas. Ikaw ang bahala kay Gael. Huwag mong sirain ang kanyang araw. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang maghanap ng mas maraming ebidensya. Kinabukasan, maagang umalis si Dolores. Nang marinig ni Joy ang tunog ng kotse na papalayo, ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang mansyon ay napakalaki at ang bawat silid ay tila nagtatago ng sarili nitong mga lihim. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan ni Dolores. Isang silid na laging nakakandado at pinagbabawalan sa kanya. Ang pinto ay nakabukas. Isang maliit na pagkakamali mula kay Dolores o baka naman isang bitag. Ngunit hindi na inalintana ni Joy ang kanyang takot. Pumasok siya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang pahiwatig. Ang silid-aklatan ay puno ng matataas na bookshelves na puno ng mga lumang libro. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay bumalot sa kanya. Naghahanap siya ng mga lumang dokumento. Mga papel na maaaring may kinalaman kina Romeo at Elena. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang libro, nakita niya ang isang lumang album ng larawan. Binuksan niya ito at nakita niya ang mga larawan ni Romeo bilang isang bata na nakangiti. Mayroong mga larawan ni Dolores at Romeo na magkasama, masaya. Mayroong isang larawan ni Dolores na nakangiti. Hawak ang isang sanggol, ngunit hindi si Gael ang sanggol na yon. Ang mga mata ng sanggol ay tila kay Dolores. At doon, sa ilalim ng larawan, mayroong isang maliit na caption. My precious angel, sana'y nandito ka pa. Anghel ko, sana'y nandito ka pa. Isang matinding pagkaawa ang naramdaman ni Joy para kay Dolores. Kaya pala siya ganoon. Nawalan din siya ng anak. Ang kanyang asawa ay nawala rin. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang kapaitan, ay tila mayroong mas malalim na pinagmulan. Ang mga sugat ni Dolores ay tila kasing lalim din ng kanyang mga sugat. Ngunit ang pagkaawa ay hindi nagtagal. Sa ilalim ng album nakita niya ang isang maliit na USB drive na tila nakatago ng maingat. Kinuha niya ito, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang ito ay isang bagay na mahalaga. Ito ay maaaring ang susi sa lahat ng lihim. Biglang narinig niya ang tunog ng kotse na papalapit. Si Dolores, bumalik na siya. Naramdaman ni Joy ang isang matinding takot. Wala na siyang oras. Mabilis niyang itinago ang USB sa kanyang bulsa. Sa kanyang pagmamadali, nahulog ang isang maliit na libro sa sahig, gumawa ng isang mahinang tunog. Pinulot niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pumasok si Dolores sa silid-aklatan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Joy, na tila isang tigre na nakakita ng kanyang biktima. Walang salita. Tanging isang malamig, matalim na tingin. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang bawat hininga ni Joy ay tila hirap na hirap lumabas. Ano ang ginagawa mo dito, Joy? Tanong ni Dolores. Ang kanyang boses ay malamig, tulad ng yelo. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang pumunta dito? Naglilinis po ako, senyora. Sagot ni Joy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang magpanggap na normal, ngunit alam niyang nabuking siya. Tumawa si Dolores, isang tunog na walang init, puno ng paghamak. Naglilinis o naghahanap ng kung ano? Lumapit siya kay Joy. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang babala. Huwag kang mangahas sumingit sa hindi mo mundong kinabibilangan, Joy. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Biglang lumabas si Gael mula sa likod ni Joy. Niyakap niya ang binti ni Joy at tiningnan si Dolores ng matalim. Ayaw kay Mama Dolores, ayaw! Sigaw ni Gael. Ang mga mata ni Dolores ay nagpakita ng isang matinding galit. Itinulak niya si Gael na naging dahilan upang bumagsak ang bata.
Napasigaw si Joy. "Huwag mong saktan si Gael." Sigaw niya. "Wala kang karapatan na diktahan ako, Joy." Sigaw ni Dolores. "Ako ang kanyang ina. Ako ang may-ari ng lahat ng ito." Sa isang iglap, sinunggaban ni Dolores ang kamay ni Joy. Sinubukan niyang kuhain ang anumang bagay na nasa kanyang bulsa. Ngunit mabilis na nailayo ni Joy ang kanyang kamay. "Umalis ka sa silid na ito, Joy!" Sigaw ni Dolores. "Ngayon din, at huwag kang lalapit kay Gael." Umalis si Joy. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at takot. Niyakap niya si Gael na umiiyak sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Dolores na ngayon ay puno ng galit at hinala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ngunit alam niyang mayroon siyang ebidensya at alam niyang kailangan niyang gamitin ito. Nang gabing iyon, habang si Joy ay naghahanda upang matulog, narinig niya ang mahinang tunog ng boses ni Dolores sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at narinig niya ang mga salita. "It's time. I want her gone. Permanently." Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hampas sa kanyang likod. Napahawak si Joy sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang ibig sabihin ba nito ay papatayin siya ni Dolores? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa takot. Hindi lamang ang kanyang buhay ang nasa panganib, kundi pati na rin ang buhay ni Gael. Kailangan niyang kumilos. Ngunit paano? At kanino siya hihingi ng tulong? Ang mansyon na ito ay tila isang kulungan at si Dolores ang kanyang tagabantay. Hindi nakatulog si Joy ng gabing iyon. Ang mga salita ni Dolores, "I want her gone, permanently," ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila mga lagablab ng apoy na unti-unting sumusunog sa kanyang pag-asa. Ang USB drive sa kanyang bulsa ay tila isang mainit na uling, nagpapahiwatig ng panganib, ngunit nagsisilbing tanging sandata niya. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, ngunit paano? Ang mansyon ng Santiago ay tila isang gintong kulungan at si Dolores ang kanyang tagabantay. Kinabukasan, ang umaga ay nagsimula ng may kakaibang tensyon. Si Dolores ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Joy. Puno ng isang malamig na kapaitan, naglalaro si Gael sa kanyang silid, ngunit ramdam ni Joy ang bigat ng kapaligiran. Ang bawat sandali ay tila naghihintay ng isang pagsabog. At nangyari nga. Bandang tanghali, biglang dumating ang ilang sasakyan sa harap ng mansyon. Mayroong mga pulis at ilang kapitbahay na tila naakit ng isang balita. Ang tunog ng mga yabag sa mahabang pasilyo ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Pumasok si Dolores sa sala na mayroong isang kahon ng alahas sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, ngunit mayroon ding bahid ng pagtatagumpay. "Joy Abad!" Sigaw ni Dolores. Ang kanyang boses ay malakas na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Magnanakaw ka! Walang hiya! Sinamantala mo ang aking kabaitan. Nagnakaw ka ng aking mga alahas. At ang pinakamasakit sa lahat, sinamantala mo ang aking anak." Ang mga salitang iyon ay tila dalawang matalim na sampal sa mukha ni Joy. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa galit at pagkabigla. Narinig niya ang mga bulungan ng mga kapitbahay, ang mga tingin ng paghatol mula sa mga pulis. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pagkatao, ay winasak ni Dolores sa isang iglap. Ito ang kanyang kusok kep, double shock, ang pagkasira ng kanyang dignidad at ang akusasyon sa kanyang pagkatao. "Hindi po totoo yan, senyora," sigaw ni Joy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Wala po akong kinuha." Ngunit hindi siya pinansin ni Dolores. Ipinakita niya ang isang kwintas at ilang singsing na nasa kahon. "Narito ang aking mga alahas. Ang iba ay nawawala na. Sino pa ang makakagawa nito kung hindi ikaw, Joy? Ikaw ang tanging tao na malapit sa akin at sa aking anak. Mayroong mga nakakita sa iyo na pumupunta sa aking silid." Ang mga mata ni Joy ay nanatiling nakatitig kay Dolores
Alam niyang ito ay isang kasinungalingan. Alam niyang ito ay isang bitag. Wala akong ginawang masama, senyora, sigaw ni Joy. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Trabaho? Tumawa si Dolores, isang tunog na puno ng paghamak. Ang trabaho mo ay magnakaw. Ang trabaho mo ay sirain ang pamilya ko. At ang trabaho mo ay saktan ang aking anak. Ipinakita niya ang isang papel na tila isang medical report. Narito ang patunay. Si Gael ay nagpapakita ng mga sintomas ng trauma at ikaw ang dahilan yon. Napakagat si Joy sa kanyang labi. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kirot. Hindi niya kayang tanggapin ang ganitong klaseng akusasyon, lalo na ang paggamit kay Gael. Ang pagmamahal niya kay Gael ay totoo. Ang kanyang pag-aalaga ay totoo. Si Joy ay isang magnanakaw. Ginagamit lang niya ang aking anak para sa pera. Sigaw ni Dolores. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na tila nagbibigay ng hatol sa isang walang kasalanan. Ang mga kapitbahay ay bumubulong. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol. Ang mga pulis ay nagtitinginan. Tila nag-iisip kung ano ang gagawin. Biglang, sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang sumigaw. Hindi totoo yan. Lahat ay napatingin sa pinagmulan ng tinig. Si Gael. Nakatayo siya sa likod ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Tumakbo siya papunta kay Joy. Niyakap siya ng mahigpit at tiningnan si Dolores ng matalim. Ayaw kay Mama Dolores. Si Mama Joy ang mabait. Hindi si Mama Dolores ang mama ko. Ang mga salita ni Gael ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Lahat ay nagulat. Si Dolores ay napatigil. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding pagkagulat at galit. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Gael. Ito ay isang matinding pagtataksil mula sa kanyang anak. Gael, ano ang sinasabi mo? Sigaw ni Dolores. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi pinansin ni Gael si Dolores. Niyakap lang niya si Joy ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib ni Joy. Ang lahat ng tao sa silid ay tila nagulat. Ang mga pulis ay nagtitinginan. Ang mga kapitbahay ay bumubulong. Ang kasinungalingan ni Dolores ay tila unti-unting bumubukas. Sa sandaling iyon, dumating si Aling Nena. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Bakit may mga pulis? Si Joy Abad ay nagnakaw at sinasamantala ang aking anak. Sigaw ni Dolores, sinusubukan niyang muling makontrol ang sitwasyon. Hindi totoo yan, sigaw ni Aling Nena. Kilala ko si Joy, hindi siya ganyan. Isa siyang mabait na bata. Ngunit hindi pinansin ni Dolores si Aling Nena. Tiningnan niya si Joy. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Wala kang paninindigan, Joy. Lahat ng tao ay alam na ang ginawa mo. Sa sandaling iyon, mayroong isang bagay na biglang nagbago kay Joy. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pighati ay tila naglaho at napalitan ng isang matinding lakas. Niyakap niya si Gael ng mahigpit at tumayo siya, hinarap si Dolores. Ang kanyang mga mata ay matapang, puno ng apoy. Hindi mo kailangang sirain ang buhay ko para lang itago ang katotohanan, senyora, sabi ni Joy. Ang kanyang boses ay malakas at matatag na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Malalaman din ng lahat ang lahat. Hindi mo kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Ang mga salita ni Joy ay tila isang hamon. Si Dolores ay napatigil. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding galit. Ang mga pulis ay nagtitinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga kapitbahay ay tahimik, tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Si Joy ay nakatayo sa gitna ng silid, kasama si Gael, na mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang laban, at ang laban na ito
ay hindi lamang para sa kanyang pangalan, kundi para sa kalayaan ni Gael at para sa katotohanan. Hindi siya susuko, hindi kailanman. Matapos ang kaguluhan sa mansyon ng Santiago, si Joy ay pinalayas mula sa kanyang trabaho na tila isang kriminal. Ang mga salita ni Dolores ay kumalat na parang apoy sa tuyong dayami na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang reputasyon. Naglakad si Joy kasama si Gael sa labas ng mansyon. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang hangin ay tila mas malamig sa labas at ang bawat bulong ng mga kapitbahay ay tila isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Magnanakaw, manloloko, sinasamantala ang bata. Ang mga bulong na yon ay umaling-awngaw sa kanyang paligid kahit na wala siyang narinig na direktang salita. Ngunit ramdam niya ang paghatol sa mga tingin, sa mga kilos ng mga tao. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang mga taong dati niyang pinagsisilbihan bilang midwife, ang mga taong kanyang tinulungan, ay ngayon ay tila nagdududa sa kakanya. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na bahay, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ayaw niyang makita ang mga tingin ng paghatol. Si Gael ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig. Sa bahay si Aling Nena ang unang sumalubong sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Joy, anong nangyari?" tanong niya. Niyakap si Joy ng mahigpit. "Inakusahan po ako ni Senyora Dolores na nagnakaw at sinamantala si Gael." Bulong ni Joy, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang luha ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang luha ng sakit, ng galit, at ng kawalan ng pag-asa. Niyakap ni Aling Nena si Joy ng mahigpit. "Huwag kang maniwala sa kanya, Joy. Kilala kita. Hindi ka ganyan. Alam kong merong mas malalim na dahilan si Dolores sa kanyang ginagawa." Ang mga salita ni Aling Nena ay tila isang balsam sa kanyang sugatan na puso. Sa gitna ng lahat ng paghatol, mayroon pa ring taong naniniwala sa kanya. Si Aling Nena ang kanyang tanging liwanag sa madilim na sandali. Habang magkasama sila sa loob ng maliit na bahay, ang init ng presensya ni Aling Nena ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Joy. Nang gabing iyon, habang si Gael ay natutulog, umupo si Joy sa tabi ng bata. Pinagmamasdan ang kanyang muka. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na laruan. Naalala niya ang mga salita ni Gael sa mansyon. "Hindi si Mama Dolores ang mama ko." Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng iwanan si Gael. Sa loob ng ilang araw, si Joy ay nanatili sa kanyang bahay. Hindi siya lumabas. Ang kanyang komunidad ay tila nagkaroon ng sarili nitong hatol. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, si Aling Nena ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng suporta. Nagdadala siya ng pagkain, nagbabahagi ng mga kwento, at nagbibigay ng mga payo. "Joy, huwag kang susuko. Ang katotohanan ay laging nananaig. Kailangan mo lang maging matatag." Isang hapon, habang si Joy ay tahimik na nakaupo sa sala, nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Si Gael. Kasama niya ang isang katulong mula sa mansyon ng Santiago. "Mama Joy," bulong ni Gael, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Niyakap niya si Joy ng mahigpit. "Anong nangyari, Gael?" tanong ni Joy. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang katulong, na ang pangalan ay Mang Ben, ay tumango. "Naglilihim po kami kay Senyora. Alam po namin na mabait kayo. Nakatakas po kami sandali para dalhin si Gael. Gusto po niya kayong makita." Ang mga salita ni Mang Ben ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Joy. Mayroon pa ring mga tao sa loob ng mansyon na naniniwala sa kanya. Mayroon pa ring mga tao na handang tumulong. Ang pagkakita kay Gael ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagmamahal ng bata ay ang kanyang inspirasyon. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na sulok ng bahay, nagsimulang magplano si Joy. Sa tulong ni Aling Nena, nagsimula siyang maghanap ng paraan
upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Joy, sabi ni Aling Nena, kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng patunay na si Gael ay hindi anak ni Dolores. Kailangan mong hanapin ang katotohanan. Naalala ni Joy ang USB drive na nakuha niya mula sa silid-aklatan ni Dolores. Ito ay nasa kanyang bulsa, nakatago. Mayroon po akong nakuha. Bulong ni Joy, inilabas ang USB. Hindi ko pa po alam kung ano ang laman nito. Magaling, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kislap ng pag-asa. Ito ang iyong sandata. Sa loob ng ilang araw, sinubukan ni Joy na buksan ang USB. Ngunit hindi niya magawa. Mayroong password, ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang ito ang susi sa lahat ng lihim. Isang gabi, habang nagbabasa si Joy ng lumang dyaryo, mayroong isang maliit na anunsyo na nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay tungkol sa isang matagal nang nawawalang tao. Si Romeo Santiago. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa dyaryo na mayroong larawan niya. Sa ilalim ng anunsyo mayroong isang contact number. Kinuha ni Joy ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ba ay isang pagkakataon? Ito ba ay isang tulong mula sa nakaraan? O isa pang bitag? Ngunit ang pag-asa ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nag-dial siya ng numero. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang sumagot. Hello? Ako po si Joy Abad. Sabi ni Joy, ang kanyang boses ay nanginginig. Naghahanap po ako ng impormasyon tungkol kay Romeo Santiago. Sino ka? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ako po ang nag-aalaga kay Gael, sagot ni Joy. At alam ko po ang tungkol kina Romeo at Elena. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang lalaki. Magkita tayo. Mayroon akong impormasyon na maaaring makatulong sa'yo. Ngunit mag-ingat ka. Mapanganib ang laro mo. Masyadong malakas ang Santiago. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hampas sa kanyang likod. Si Joy ay nakahawak ng mahigpit sa telepono. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang nasa panganib siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Hindi na siya mag-iisa. Mayroon siyang suporta ni Aling Nena. Mayroon siyang pagmamahal ni Gael. At mayroon siyang katotohanan. Haharapin niya ang lahat ng hamon. Kahit gaano pa kahirap, ito ang kanyang laban. Ang mga salita ng lalaki sa telepono ay tila isang bagong pintuan. Puno ng panganib, ngunit mayroong pangako ng katotohanan. Si Joy ay nakaramdam ng isang matinding kaba, ngunit kasabay niyon ay ang pag-asa. Kinailangan niyang maging maingat. Ang pamilya Santiago ay malakas, at ang mga lihim nito ay maaaring masira ang sinumang mangahas na lumapit. Kinabukasan, maagang umalis si Joy. Sinabi niya kay Aling Nena ang tungkol sa kanyang pagpupulong. Mag-ingat ka, Joy, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang mga may kapangyarihan, kaya nilang gawin ang lahat. Naglakad si Joy patungo sa tagpuan na ibinigay sa kanya. Isang lumang kainan sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang bawat hakbang ay tila isang pagitan sa kanyang buhay na puno ng takot at sa isang bagong pag-asa. Nang makarating siya, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay seryoso. Siya ay si Mang Tony, ang matalik na kaibigan ni Romeo. Joy Abad? Tanong ni Mang Tony. Ang kanyang tinig ay malamig. Ako si Tony. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Umupo si Joy sa harap niya. Alam ko po ang tungkol kina Romeo at Elena. Sabi ni Joy, ang kanyang boses ay matatag. Alam ko po na si Gael ay anak nila. Tumango si Mang Tony. Alam ko, si Romeo ang aking matalik na kaibigan. Alam ko ang lahat ng nangyari. Ang kanilang pag-ibig ay totoo, Joy. Ngunit hindi matanggap ni Dolores ang pag-ibig ni Romeo sa isang babaeng mahirap.
Ikinuwento ni Mang Tony ang lahat. Si Romeo at Elena ay nagplano na tumakas, magsimula ng isang bagong buhay kasama si Gael. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, isang trahedya ang nangyari. Nawawala sila, Joy, sabi ni Mang Tony. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pagkatapos, si Dolores ay biglang lumabas na kasama si Gael na sinasabing may sakit ang bata. Alam kong merong kakaiba. May ebidensya ka po ba? Tanong ni Joy. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Tumango si Mang Tony. Mayroon akong nakuha. Ito ay nasa USB na nakatago sa silid-aklatan ni Dolores. Si Romeo mismo ang nagbigay sa akin ng kopya. Bago siya mawala, pinaghihinalaan na niya ang kanyang kapatid. Nagulat si Joy. Ang USB drive. Ito pala ang laman nito. Nakuha ko na po iyan, Mang Tony. Sabi ni Joy. Inilabas ang USB drive mula sa kanyang bulsa. Nasa akin na po ito. Nang makita ni Mang Tony ang USB, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding pagkagulat. Magaling, Joy. Alam kong matatag ka. Ito ang iyong sandata. Ngunit mayroong password. Si Mang Tony ay nagbigay ng isang serye ng mga numero. Ito ang birthday ni Elena. Ito ang kanilang anibersaryo. Ito ang lahat ng mahalaga kay Romeo. Nang ipasok ni Joy ang password sa laptop na dala ni Mang Tony, bumukas ang mga file. Mayroong mga larawan, mga dokumento, at isang audio file. Binuksan niya ang audio file. Ang boses ni Romeo ay malinaw, puno ng takot. Pagkatapos, ang boses ni Dolores, malamig at mapanukso. Hindi mo kailanman matatakasan ang pamilya Santiago, Romeo. Sigaw ni Dolores sa audio file. Ang anak mo ay sa akin, hindi sa babaeng mahirap na yon. Papatayin ko kayong lahat kung kailangan para lang mapanatili ang dangal ng pamilya. Ang mga salita ni Dolores ay tila isang malamig na hampas sa kanyang likod. Napahawak si Joy sa kanyang bibid. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa galit at pagkabigla. Pinatay niya si Romeo at Elena. Pinatay niya ang mga magulang ni Gael. At ang lahat ng yon ay para lang sa dangal ng pamilya at sa kayamanan. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatago ng pagkakakakilanlan. Ito ay isang krimen. Kailangan mong gamitin ito, Joy. Sabi ni Mang Tony, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan mong ibunyag ang katotohanan. Habang si Joy ay pauwi, ang kanyang isipan ay puno ng mga salita ni Dolores. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa galit at pagkabigla. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang ipaglaban si Gael. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya si Gael na mayroong matinding lagnat. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Papa Romeo, Mama Elena, bulong ni Gael. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-aalala. Niyakap ni Joy si Gael. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang mga alaala ni Gael ay unti-unting bumabalik. Ang trauma na naranasan niya ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Sa tulong ni Aling Nena, nagsimulang magplano si Joy. Kailangan niyang maghanap ng isang abogado. Kailangan niyang maging handa. Ang laban na ito ay magiging mahirap, ngunit hindi siya susuko. Kinagabihan, habang si Joy ay naghahanda upang matulog, narinig niya ang tunog ng isang motorsiklo sa labas ng kanyang bahay. Mayroong kakaibang pakiramdam. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Isang motorsiklo na mayroong dalawang lalaki ang nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa helmet. Naramdaman ni Joy ang isang matinding takot. Ito ba ay si Dolores? Sinusubaybayan ba niya siya? Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa takot. Nakaalis na ang mga lalaki, ngunit ang takot ay nanatili. Ngunit ang takot na yon ay hindi nagtagal. Sa halip, napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Hinawakan niya ang USB drive sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang pag-asa.
Haharapin kita, Dolores. Bulong ni Joy sa kanyang sarili. Hindi ako susuko. Para kay Gael. Ang araw ng paglilitis ay dumating, na tila isang mabigat na ulap na bumalot sa buong lungsod. Si Joy ay nakaramdam ng isang matinding kaba, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Kasama niya si Aling Nena at Mang Tony, na patuloy na nagbibigay sa kanya ng suporta. Si Gael, na ngayon ay mas malakas at mas matapang, ay nasa tabi niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay ang kanilang lakas. Pagdating sa korte, ang bulwagan ay puno ng tao. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan. Ang kanilang mga kamera ay kumikinang, naghahanap ng kwento. Ang mga Santiago ay isang maimpluwensyang pamilya at ang iskandalo na ito ay tiyak na magdulot ng malaking ingay. Nakita ni Joy si Dolores, nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Joy, puno ng paghamak at pagtatagumpay. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Joy, isang matandang babae na may matatalim na mata at matatag na tinig, ay nagsimulang maglahad ng kanyang kaso. Ikinuwento niya ang pagmamahal ni na Romeo at Elena, ang kanilang trahedya at ang pagtatago ni Dolores kay Gael. Ang akusasyon ng pandaraya at pagtatago ng pagkakakilanlan ay isang napakabigat na kaso. Sabi ng abogado, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngunit meron kaming ebidensya. Pagkatapos, tumayo si Dolores. Ang kanyang muka ay puno ng paghahamak. Lahat ng ito ay kasinungalingan, sigaw ni Dolores. Ang kanyang boses ay malakas na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang babaeng ito ay isang manggagamit. Gusto lang niyang sirain ang pangalan ng aming pamilya. At ang bata, may sakit ang bata. Hindi siya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Ang mga salita ni Dolores ay nagdulot ng mga bulungan sa bulwagan. Ang kanyang kapangyarihan at impluwensya ay malakas at marami ang naniniwala sa kanya. Ngunit hindi sumuko si Joy. Hawak niya ang USB drive sa kanyang kamay. Mayroon po kaming audio recording, sabi ng abogado. Inabot ang USB drive sa hukom. Ito po ang patunay ng katotohanan. Nang ipatugtog ang audio recording, ang boses ni Romeo ay malinaw, puno ng takot. Pagkatapos, ang boses ni Dolores malamig at mapanukso. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang matinding pagkagulat sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nag-record. Ang kanilang mga kamera ay kumikinang. Ang lahat ng tao sa bulwagan ay tila nanatiling tahimik, nakikinig sa bawat salita ni Dolores. Hindi mo kailanman matatakasan ang pamilya Santiago Romeo, sigaw ni Dolores sa audio file. Ang anak mo ay sa akin, hindi sa babaeng mahirap na yon. Papatayin ko kayong lahat kung kailangan para lang mapanatili ang dangal ng pamilya. Ang bawat salita ay tila isang bomba na sumabog sa bulwagan. Ang mukha ni Dolores ay nagpakita ng isang matinding pagkagulat at galit. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na mayroon pang ebidensya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Joy, puno ng paghamak at galit. Kasinungalingan, pekeng ebidensya, sigaw ni Dolores. Sinusubukan niyang muling makontrol ang sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngayon, nais naming ipatawag ang isang saksi, sabi ng abogado. Si Gael Santiago. Nagulantang ang bulwagan. Ang pagtawag sa isang bata bilang saksi ay hindi madalas na nangyayari, lalo na sa isang kasong ganito. Ngunit si Gael ay lumabas, kasama si Joy. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Joy. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gael, tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay malumanay. Alam mo ba kung sino ang iyong mga magulang? Tumango si Gael. Si Mama Joy po. Nang marinig iyon, mayroong mga bulungan sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nag-record.
At ang iyong biological na magulang? Tanong ng hukom. Si Papa Romeo at Mama Elena po. Sagot ni Gael. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng lambing. Namimiss ko po sila. Ang mga salita ni Gael ay nagdulot ng luha sa mga mata ng marami sa bulwagan. Ang katotohanan na nanggaling sa isang inosenteng bata ay mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan. At si Dolores Santiago? Tanong ng hukom. Si Gael ay nanginginig. Tumingin siya kay Dolores. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ayaw kay Mama Dolores. Bulong ni Gael, yumakap kay Joy. Masama siya. Ang mga salita ni Gael ay nagdulot ng isang matinding pagkagulat kay Dolores. Ang kanyang muka ay namutla. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan at impluensya ay biglang naglaho. Ang kanyang kasinungalingan ay lumabas na. Sa huli ang hukom ay nagbigay ng kanyang desisyon. Dahil sa mga ebidensya at mga saksi, ang korte ay nagpasiya na si Dolores Santiago ay nagkasala ng pandaraya at pagtatago ng pagkakakilanlan. Ang karapatan sa pagpapalaki kay Gael ay ipinagkakatiwala kay Joy Abad. Ang desisyon na iyon ay tila isang hudyat ng tagumpay. Niyakap ni Joy si Gael ng mahigpit. Ang luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Luha ng kaligayahan, ng pasasalamat at ng pagtatagumpay. Ang kanyang mga panalangin ay sinagot. Si Gael ay malaya na. Ngunit ang galit ni Dolores ay hindi naglaho. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Hindi ito matatapos dito, Joy Abad. Sigaw ni Dolores. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Sinubukan niyang lumapit kay Joy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Ngunit siya ay pinigilan ng mga gwardya. Si Joy ay nakatayo doon. Kasama si Gael. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang laban ay nanalo, ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Alam niyang si Dolores ay hindi madaling sumuko at kailangan niyang maging handa. Matapos ang maingay na paglilitis, ang buhay ni na Joy at Gael ay dahan-dahang bumalik sa isang tahimik at payapang daloy. Hindi na sila nakatira sa mansyon ng Santiago, kundi sa isang maliit, ngunit malinis at mainit na bahay sa kanilang lumang komunidad. Ang bahay ay mayroong maliit na hardin kung saan nakatanim ang mga bulaklak na itinanim ni Aling Nena. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng pagmamahal at pag-asa na tila binubura ang lahat ng bakas ng nakaraan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa sikat ng araw na sumisikat sa mga bintana na sinasamahan ng huni ng mga ibon. Naghahanda si Joy ng simpleng almusal para kay Gael at sabay silang kumakain. Nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Hindi na tahimik si Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at ang kanyang mga ngiti ay nakakahawa. Madalas siyang nagkukwento tungkol sa kanyang araw at ang kanyang mga salita ay tila musika sa tainga ni Joy. Mama Joy, sabi ni Gael isang umaga habang kumakain sila. Gusto ko pong maging malakas tulad niyo. Ngumiti si Joy. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Malakas ka na, Gael. Matapang ka. Maraming tao ang natututo sa'yo. Naging madalas si Aling Nena sa kanilang bahay. Nagdadala ng mga sariwang gulay mula sa kanyang hardin at nagbabahagi ng mga kwento at payo. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot. Nagbibigay ng kapanatagan sa kanilang bagong buhay. Ang komunidad na dati ay puno ng pagdududa ay ngayon ay puno ng paghanga kay Joy. Ang kanyang kwento ay kumalat na parang apoy, nagiging inspirasyon sa marami. Ang buhay, Joy, ay parang isang hardin. Sabi ni Aling Nena isang hapon habang nagtatanim sila sa hardin. Mayroong mga damo na kailangan mong bunutin at mayroong mga bulaklak na kailangan mong alagaan. Ang importante ay huwag kang susuko. Para kay Joy,
Ang pag-aalaga kay Gael ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang paglalakbay ng paghilom, ang kanyang sariling mga sugat, ang kanyang pagiging baog, ang kanyang pagkasawi sa pag-ibig. Lahat ng iyon ay tila unti-unting gumagaling sa bawat yakap ni Gael, sa bawat ngiti ng bata. Naramdaman niya ang isang uri ng pagkumpleto na hindi niya kailanman inakala. Hindi niya kailangan ng biological na anak para maramdaman ang pagiging ina. Si Gael ang kanyang anak, si Gael ang kanyang pamilya. Ang balita tungkol kay Dolores Santiago ay dumating din sa kanila. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ang kanyang yaman ay unti-unting nawawala dahil sa mga kaso at gastos sa abogado. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, siya ay nag-iisa. Ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran siya. Ang kanyang mga alipin ay umalis. Naging isang babaeng nag-iisa sa isang malaking, malamig na mansyon na puno ng mga lihim at pagsisisi. Naway matuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Bulong ni Joy isang gabi habang nakatingin sa mga bituin kasama si Gael. Ang pag-iisa ay masakit. Si Gael, na ngayon ay mas naiintindihan ng mundo, ay yumakap kay Joy. "Hindi ka mag-iisa, Mama Joy," sabi niya. "Nandito po ako." Ang mga salita ni Gael ay tila isang matamis na himig sa puso ni Joy. Ang lahat ng kanyang pighati ay tila naglaho. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang tahanan. Muling binuksan ni Joy ang kanyang maliit na klinika sa kanilang komunidad. Ang kanyang pagiging midwife ay muling nagbigay sa kanya ng layunin. Ngayon, hindi lamang siya nagbibigay ng buhay, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa mga kababaihan na mayroong mga pangarap. Si Gael ay madalas nakasama niya sa klinika, naglalaro, kasama ang mga bata, nagbibigay ng ngiti sa mga pasyente. Hindi na siya ang tahimik, traumatized na bata. Siya ay puno ng buhay. Isang hapon, habang si Joy ay naglilinis ng kanyang klinika, isang banyagang sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Isang lalaki ang bumaba. Merong dalang isang bulto ng papel. Ito ay isang bago. Hindi siya nagbigay ng pangalan. "Para kay Joy Abad po," sabi ng lalaki. Inabot ang bulto kay Joy. Nagtataka si Joy. Binuksan niya ang bulto. Sa loob, mayroong isang lumang larawan. Ito ay larawan ni Romeo at Elena na may hawak na isang sanggol. Si Gael, noong siya ay napakabata pa. Ang larawan ay hindi punit, hindi luma. Ito ay malinis, tila bago lamang. Kasama ng larawan, merong isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Elena. Ang bulaklak na yon ay ang mismong bulaklak na iginuhit ni Joy sa kamay ni Gael. Walang sulat, walang pangalan ng nagpadala. Ngunit alam ni Joy kung sino ang nagpadala nito. Si Dolores. Ito ba ay isang senyales? Isang senyales ng pagsisisi? Isang senyales ng pag-amin? O isang senyales ng isang bagong banta? Tinitigan ni Joy ang larawan. Ang mga mukha ni Romeo at Elena ay puno ng kaligayahan. Si Gael ay nakangiti. Ang sampagita ay sariwa, bagamat tuyo. Ito ay isang paalala ng nakaraan, ng mga pangarap na nawasak, at ng pagmamahal na nanatili. Naway makahanap ka rin ng kapayapaan, Dolores. Bulong ni Joy sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang sakit ay naglaho, ngunit ang pagkaawa ay nanatili. Ang bawat tao ay mayroong sariling laban, at ang laban ni Dolores ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Sa gabing iyon, habang si Joy at Gael ay magkasamang nagbabasa ng kwento, yumakap si Gael kay Joy. "Mahal na mahal po kita, Mama Joy," bulong niya. "Mahal na mahal din kita, Gael," sagot ni Joy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang larawan at ang tuyong bulaklak ay nanatili sa kanyang tabi. Isang paalala na ang nakaraan ay maaaring maging bahagi ng kasalukuyan, ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa hinaharap. Ang kanilang pag-ibig ay isang bagong simula.
Lumipas ang mga taon na tila mga dahon na dahan-dahang nahuhulog sa puno. Si Gael ay lumaki na. Mula sa isang tahimik at traumatized na bata ay naging isang masigla, matalino at may pagmamahal na binata. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at ang kanyang nanangiti ay nakakahawa. Si Joy ang naging tunay niyang ina, ang nagbigay sa kanya ng pagmamahal, ng gabay at ng kapayapaan. Ang kanilang maliit na bahay ay patuloy na naging isang santuwaryo ng kaligayahan. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak at ang bawat umaga ay sinasamahan ng tawanan nina Joy at Gael. Si Aling Nena ay nanatiling bahagi ng kanilang buhay. Ang kanyang mga payo ay tila mga ginto na nagbibigay ng liwanag sa kanilang daan. Ang komunidad ay naging kanilang pamilya at ang bawat isa ay nagbibigay ng suporta at pagmamahal. Isang araw, habang si Joy at Gael ay nasa palengke, nagulat si Joy nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Ben, ang kanyang dating asawa, kasama ang kanyang ina, ang kanyang dating biyenan, at ang kanyang dating bayaw. Ang kanilang mga mukha ay tila mas matanda na, at ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Nakita nila si Joy, at sa likod niya si Gael. Napatigil sila. Ang mga mata ni Ben ay puno ng pagtataka at pagsisisi. Ang kanyang dating biyenan ay tinitigan si Joy. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding pagkagulat. Ang dating bayaw ay tila walang imik, nakatitig lamang kay Joy. Ang dating mga salita ng pangungutya, ang mga salita ng paghamak, ay tila bumalik sa kanilang mga isipan. Ngunit si Joy ay hindi nakaramdam ng galit. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ngumiti siya. Isang simpleng ngiti. Walang bahid ng puot o hinanakit. "Magandang araw po," sabi ni Joy. Ang kanyang boses ay malumanay. "Kumusta po kayo?" Ang mga salita ni Joy ay tila isang matamis na himig na nagpapakita ng kanyang pagiging bukas at pagpapatawad. Hindi siya humingi ng tawad mula sa kanila. Hindi niya kailangan. Ang kanyang kaligayahan at kapayapaan ay ang kanyang sagot. Nang makita nila ang kaligayahan ni Joy at ang pagmamahal sa mga mata ni Gael, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang matinding pagsisisi. Hindi sila nakasagot. Tanging isang tango lamang ang kanilang naibigay at dahan-dahan silang umalis. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Si Gael ay humawak ng mahigpit sa kamay ni Joy. "Sino po sila, Mama Joy?" tanong niya. Ngumiti si Joy. "Mga tao lang, anak. Mga tao lang na minsan ay naging bahagi ng nakaraan ko." Ang pagkakataong yon ay nagpakita kay Joy na ang kanyang mga sugat ay gumaling na. Hindi na siya nabubuhay sa nakaraan. Ang kanyang puso ay malaya na. Ang kanyang klinika ay patuloy na umuunlad. Naging inspirasyon siya sa maraming kababaihan na nagbigay sa kanila ng pag-asa at lakas. Si Aling Nena ay patuloy na kasama niya. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas matatag kaysa dati. Magkasama silang nagtatanim ng mga bulaklak sa komunidad, nagbibigay ng kagandahan at buhay. Isang hapon, habang naglilinis si Joy ng kanyang mesa sa klinika, mayroong isang bulto na dumating. Ito ay mula kay Dolores Santiago. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa bulto, ngunit walang address ng nagpadala. Nagtaka si Joy. Matagal na niyang hindi nakakarinig mula kay Dolores. Binuksan niya ang bulto. Sa loob, mayroong isang makapal na liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay mula kay Dolores, ngunit hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad. "Joy!" Nagsimula ang liham. Ang bawat salita ay tila malamig. Ngunit mayroong bahid ng pagsisisi. Lumipas ang mga taon. Ang aking mundo ay gumuho. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay nawala. Ang aking mansyon ay walang laman. Ang aking mga kaibigan ay nawala. Ang lahat ng kapangyarihan ay naglaho. Nakita ko ang iyong kaligayahan. Patuloy ng liham. Nakita ko kung paano mo pinalaki si Gael. Siya ay lumaki ng maayos. Masaya siya. Hindi ko kailanman inakala
na magiging ganito ang kapalaran niya. Ang mga salita ni Dolores ay tila isang pag-amin, isang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit walang direktang paghingi ng tawad. Ito ay isang uri ng pagpapatawad sa kanyang sariling paraan. Sana'y maging masaya ka, Joy. Ang huling mga salita sa liham. Hindi ko kailanman kayang maging katulad mo. Ang aking puso ay puno ng puot. Ang aking kaluluwa ay puno ng sakit. Sana'y makahanap ka ng kapayapaan. Napakagat si Joy sa kanyang labi. Ang mga salita ni Dolores ay nagdulot ng isang matinding pagkaawa sa kanya. Si Dolores ay isang babaeng nabubuhay sa kanyang sariling kulungan. Isang kulungan na binuo niya sa kanyang sariling galit at kapaitan. Hindi niya nahanap ang kapayapaan. Hindi niya nahanap ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Naway matuto ka rin, Dolores. Bulong ni Joy. Nang gabing iyon, habang si Joy ay nakaupo sa tabi ni Gael na natutulog na, inilabas niya ang liham ni Dolores. Binasa niya itong muli at sa bawat salita, naramdaman niya ang bigat ng pag-iisa ni Dolores. Ngunit sa kanyang tabi, si Gael ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Kinuha ni Joy ang kamay ni Gael at hinalikan ito. Salamat anak, bulong niya. Salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa akin. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na kailangan ng kahit anong patunay mula sa labas. Ito ay nasa kanyang loob, sa kanyang puso, sa pagmamahal niya kay Gael. Ang kanyang nakaraan ay isang aral. Ang kanyang kasalukuyan ay isang biyaya. At ang kanyang hinaharap ay puno ng pag-asa. Si Dolores ay nanatiling isang bakas ng nakaraan, isang paalala ng mga hamon na kanyang pinagdaanan. Ngunit si Joy ay hindi na natatakot. Ang kanyang puso ay malaya na. Ang mga taon ay patuloy na lumipas, na tila mga alon sa dagat, nagdadala ng mga bagong simula at nagbubura ng mga lumang bakas. Ang buhay ni na Joy at Gael ay naging isang patunay na ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay kayang pagalingin ang lahat ng sugat. Ang kanilang tahanan ay isang kanlungan ng kaligayahan, isang maliit na hardin na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Si Gael ay naging isang matangkad at matalino na binata. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot at kalungkutan, ay ngayon ay nagniningning sa kagalakan at determinasyon. Natapos niya ang kanyang pag-aaral ng may karangalan at ang kanyang mga pangarap ay naging malinaw. Gusto niyang gamitin ang kanyang kaalaman upang tulungan ng iba, lalo na ang mga batang tulad niya na naranasan ang pagdurusa. Siya ang naging pagmamalaki ni Joy, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang dahilan upang patuloy na lumaban. Para kay Joy, ang kanyang nakaraan bilang isang baog na babae na pinagtawanan at kinutya ay tila isang malayong bangungot. Ang pagmamahal niya kay Gael ay lumampas sa lahat ng ideya ng biolohikal na koneksyon. Si Gael ang kanyang anak sa bawat kahulugan ng salita. Ang kanyang puso ay puno. Ang kanyang kaluluwa ay kumpleto. Naintindihan niya ngayon na ang tunay na pagiging ina ay hindi nakasalalay sa kakayahang manganak, kundi sa kakayahang magmahal, mag-alaga, at magbigay ng buhay sa isang puso na nangangailangan. Ang kanyang klinika sa komunidad ay lumago. Mula sa isang maliit na espasyo, ito ay naging isang sentro ng pag-asa para sa maraming kababaihan, lalo na sa mga ina na nahaharap sa mga hamon. Nagbigay siya ng mga libreng konsultasyon, nagbahagi ng kanyang karanasan, at nagbigay ng inspirasyon sa mga kababaihan na maging matatag, matapang, at huwag kailanman sumuko sa kanilang mga pangarap. Ang kanyang kwento ay naging isang alamat sa komunidad, isang patunay na ang isang tao ay kayang bumangon mula sa abo at maging isang ilaw sa iba. Si Aling Nena ay nanatiling kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang matandang payo ay patuloy na nagbigay ng gabay. Madalas silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap, tungkol sa kanilang mga pagsubok, at tungkol sa kanilang mga pagtatagumpay. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang haligi ng lakas sa komunidad. Isang hapon,
Habang si Joy at Gael ay naglalakad sa tabing dagat, ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa dalampasigan, gumagawa ng isang matamis na himig. Nakaakbay si Gael kay Joy. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ina. "Mama Joy," sabi ni Gael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pasasalamat. "Salamat po sa lahat. Kayo po ang nagbigay sa akin ng buhay. Kayo po ang aking tahanan." Ngumiti si Joy. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya si Gael ng mahigpit. "Salamat din sa iyo, anak. Ikaw ang nagbigay sa akin ng layunin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging isang ina." Magkasama silang tumingin sa paglubog ng araw. Ang mga kulay ay naghahalo sa langit. Lumilikha ng isang magandang larawan. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang lahat ng kanilang mga pagsubok, ay tila naglaho na at napalitan ng isang matinding kapayapaan at kaligayahan. Ang kanilang pag-ibig ay isang bagong simula, isang bagong bukas. "Ang pag-ibig natin, Gael, ay walang hangganan," bulong ni Joy. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. "Ito ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan, mas matibay kaysa sa anumang pagsubok." Naramdaman niya ang init ng yakap ni Gael. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang kaligayahan. Ito ang kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang pangarap ay natupad sa isang paraan na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang puso ay puno at ang kanyang kaluluwa ay malaya. Ang bawat sandali ay tila isang biyaya, isang patunay na ang pag-ibig ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo.